Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kayo at ang inyong na ring mga pamilya. Samantala, salamat po ulit sa inyong pakikinig at panonood ngayon. Samantalang ating sa gabing ito ay pag-uusapan ang Ebanghelyo sa darating na linggo. At sa darating na linggo po ay kapistahan ng body and blood, katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Kaya katulad natin na kagawian, tayo muna ay tumigil po sandali at anyayahan natin ang banal na Espiritu ng Diyos sa loob ng isang oras na ating pag-aaral. Tumahimik muna po tayong sandali at sa harapan ng Diyos at ng kapwa-tao. Saan man sila naroroon, saan man tayo naroroon, alalahanin natin na tayo'y kapiling ng Diyos. Payapain ang ating mga isip, ang ating mga puso. Kung ano man ang ating inaalaala, iangat natin ito sa ating Panginoon Diyos. Samantalang sabay-sabay nating dasalin. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, come down into our hearts and establish in them your loving dominion. Enkindle in our weary soul the fire of your love, so that we may be holy for you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Consoler of abandoned souls and protector of the needy, please come to us. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Purify us, and let no evil desire possess us. You love the humble and resist the proud. Lead us by your grace that we may always do what you wish. Amen. Ang ating pong Ebanghelyong babasahin sa linggong darating ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. Just as the living Father sends me, and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate, and they died. But the one who eats this bread will live forever. Tumahimik ulit tayong sandali. Pagbalikan po natin ang ating binasa at narinig. Usisain natin, pakiramdaman natin kung ano ang mga salita o pangungusap kaya na nakatimo sa ating puso at isipan. Hayaan natin ang banal na Espiritu ng Diyos
na mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ito. Tumahimik muna tayo sandali. May nagbigay po ng suggestion ng mga nakaraang araw ng ating pong Bible study. Mula sa Martes ay kung maaari daw na ilipat sa Sabado ng umaga kasi gusto nilang i-live broadcast sa Facebook ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gusto naman ng iba ay makarating din dito sa loob ng simbahan upang tumunghay sa live na pagte-taping, pagre-record nitong ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang binanggit sa akin ng ating kura paroko ay maaaring ilipat ang ating Bible study from Tuesday to Saturday. Sa Sabado po, kung sakali matutuloy ang planong ito, ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay 9:00 po ng umaga, live broadcast sa Facebook. Siyempre, nakarecord din ito, kaya yung hindi makakatunghay sa oras na nabanggit, 9:00 ng umaga, ay pwede naman pong pagbalik-balikan ninyo ang ating programa at ang ating pagtatalakayan sa mga susunod na araw o mga susunod na oras. Pero para sa ganitong pagkakataon at panibagong schedule, ay atin munang hintayin ang opisyal na announcement ng ating parokya. Samantalang, Martes, gabi, atin ngayon simulan ang ating pag-aaral. Nung huling Martes, iniwan ko po kayo ng katanungan bilang pagbabalik-aral sa ating pinag-aralan noong nakaraang Martes. At ang katanungan ito, kung inyo pong natandaan, ay bakit naniniwala tayong mga Katoliko na may iisang Diyos sa 3 persona? Ang mga kasagutan na pagpipilian at isa lang dito ang tamang sagot ay ang mga sumusunod. A. Dahil ibinunyag iyon ni Jesus. B. Dahil ito ang bilin ni San Pablo. At K. Dahil wala nang maituro ang simbahan. At ang tamang sagot po ay letrang A. Dahil ibinunyag iyon ni Jesus. At ang 3 pong nagpadala, unang 3 nagpadala ng tamang sagot ay ang mga sumusunod na tumutunghay sa atin. Sila po ay sina Dora Lazaro, Jelly Ann Abad, at Gaylord Villa. Ito po ulit, inuulit ko, ang 3 makakatanggap ng ating natatanging handog para sa tamang sagot na kanilang ibinigay ng isang linggo. Dora Lazaro, Jelly Ann Abad, at Gaylord Villa. I-announce ko na rin later on kung kailan nyo po pwedeng kunin ang inyong kaunting sorpresa sa ating parish office at hanapin nyo na lang si Ate Emmy doon. Pero akin pong i-announce kung kailan yon kasi po ay
ang aking pong pampremyo ay galing pa doon sa ating tindahan sa parokya, ay sa kasalukuyan po, yung ating nagtitinda ay wala pa. At nakasarap pa rin naman ang ating tindahan dahil nga sa ating GCQ. I-announce ko na lang po kung kailan nyo po pwedeng daanan yung inyong mga sorpresa. Samantala, tuloy-tuloy tayo ngayon sa ating pagtatalakayan para sa darating na kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang Ebanghelyo po ay tungkol sa bread of life, ang talumpati ng ating Panginoon tungkol sa tinapay ng buhay. At ang tinapay ng buhay, pagka narinig ninyo ang salitang tinapay, ay alam nyo, ito kaagad ang pumapasok sa inyong isipan. Para sa ating mga Pilipino, siyempre pamilyar ang tinapay na ito, pandesal. At alam natin na ang pandesal, tinapay o kahit anumang pagkain ay siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Subukan nyo huwag kumain, kanin man, pandesal, tinapay ng isang buwan ay unti-unting manghihina ang ating katawan. Kaya ngayon, sa pasimula na ating Ebanghelyo, binanggit kaagad ni Jesus ang tungkol sa tinapay na nagbibigay ng buhay. Kaya, simulan natin. Ang sabi niya, Jesus said to the Jewish crowds, pansinin niyo kaagad ang kanyang mga kausap. Ang kanyang mga kausap ay mga Hudyo. Katulad ng ating Panginoon, sila ay may pinagdaanan na sa kanilang relihiyon ng mga karanasan kasama ang Panginoon Diyos. Simula noong sila'y lumisan sa Ehipto hanggang sa Exodus, kung inyong matatandaan sa libro ng Exodo, hanggang sa sila'y nakalaya, dumaan sa gitna ng mga tubig, nagpunta sa Sinai, at doon, alam nyo na mga susunod na pangyayari. Mga Hudyo, kausap ni Jesus, at ang banggit ni Jesus ay, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever. Magbibilangan tayo ha? Yung salitang eat sa Tagalog, kumain, kinain, etc. Nililinyahan ko. Ang bibilangin nyo ay kung ilang beses lalabas ang pandiwang to eat sa ating versikulo ngayon, nakita nyo na ang una sa ating bilang. Whoever eats, one. Bilangan nyo ha. Balikan natin yung unang binanggit ni Jesus na pangungusap. I am the living bread that came down from heaven. Binanggit ko sa inyo kanina na si Jesus ay Hudyo. At ang bansang ito, ang mga kalipunan ng mga taong ito, meron silang karanasan sa lumang tipan, kung saan at kung kailan kumain sila ng tinapay mula sa kalangitan. Inyo ba natatandaan kung ano ang pangyayaring iyon in the Old Testament when Israel ate something, I said something kasi hindi nila alam, on the ground na lumitaw at ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya ang tawag nila, this is coming down from heaven. Do you remember that? Si Jesus at ang mga Hudyo, kausap niya, pamilyar sila sa akin, tinanong sa inyo. At malamang, lumabas sa kanilang isipan. Nung binanggit na Jesus, I am the living bread come down from heaven. Maaaring lang sabihin, itong mga Hudyong ito, teka, pamilyar sa amin, ang kaisipang iyan, di ba? This is the manna from the desert, coming down from heaven. Kasi hindi nila may paliwanag. Paano ito lumitaw dito sa gitna natin? Bigla na lamang pagising nila ay napakarami na ng mga bagay na ito, itsurang kulay puti na ginawa nila at pwede nilang gawing tinapay. In fact, sa ating first reading, binanggit yan Deuteronomy chapter 8, na merong mga nagsilabasan sa lupa na siyang kinain nila, binigay sa kanila ng Panginoon upang sila'y mabusog sa gitna ng disyerto na kung saan sila'y tumira na malagi ng ilang taon.
Ang tawag doon ay manna. Alam niyo kung ano to? Familiar ba? Marami nagtanong sa akin. Maaaring pwedeng magtanong sa akin nung pinakita ko ito. Father, ano po yan? Kung hindi nyo na itatanong, yan ang manna. At napansin nyo, kakaiba ito sa mga pagkain na familiar kayo dito sa Pilipinas. Kahit naman sila nung panahong iyon na una nilang nakakita, itong pagkain ito na pwedeng gawing tinapay, napatanong sila sa salitang Hebraiko, manhu? Itatranslate ko at isasalin ko sa inyo, ano to? O yun, kaya doon nang galing yung salitang manna. Manhu? A food unknown. O ngayon may pangalan na, manna. Samantala, sinabi ni Jesus, I am the living bread. Di ba? Pinangalanan niya yung tinapay na ito. Ako yun. I am the living bread. Kaya kung kausap kayo ni Jesus noon, bigla kayong mapapatanong din, ikaw, tinapay? Ngayon, inyong maalaala sa inyong pagbabasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, yung John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh. At alam kaagad natin, sa paumpisa pa lang na Ebanghelyo, teka, sino ba itong salita na naging katawan, naging flesh, naging laman? At alam natin na ito ang ating Panginoong Jesus. The Word made flesh. Earlier, sinabi ni Jesus, I am the living bread. O pansinin niyo na may atensyon yung mga salitang iyon. Alin po, Father? Bread. Mula sa I am the living bread. At itong hinalaw ko from John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh. Yung dalawang salitang iyon, bread, flesh, tinapay, at laman. Pagpatuloy natin. I am the living bread, ang sabi ni Jesus, and the bread that I will give for the life of the world, para mabuhay ang sanlibutan, is my flesh. O napansin ninyo, ang paglitaw ng dalawang salitang iyon, ng dalawang temang iyon, bread that I'm going to give you is my flesh, para mabuhay kayo. Bread and flesh. Hindi mahirap isipin at imaginein ang bread. Kasi palagay ko naman lahat tayo nakakain ng tinapay sa buhay nating ito. At alam natin na ang tinapay ay yari at gawa sa harina. Ngayon, sinasabi ni Jesus, the bread that I will give you is my flesh. At yun ang nakakapag-isip, kung hindi man nakakatawa, sapagkat yung sinasabi ni Jesus, kung atin munang susundan ang kanyang mga salita, tinapay na ibibigay niya ay yari hindi sa harina, pero yari sa laman, at hindi lang kahit kaninong laman. The bread that I will give you is, pakiulit, my flesh. Kaya nga, ang kasunod na versikulo, expected. Kahit naman sa mga unang magbabasa ng Ebanghelyong ito, the Jews, nagtalo-talo sa kanilang kalipunan. At ang kanilang tanong ay iisa, how can this man give us his flesh to eat? May linya, may isang salitang nilinyahan ko. Ano yung salitang ulit yun? Tama. Eat. O pang-ilan na yan? Sa sinabi kong bibilangin natin na salitang eat or pagkain o kakainin, nalalabas sa ating pagbasa. Pang-ilan na ito? Ilan po? 2? Tama. Bilangan ha? 2 na. Ngayon, pagbalikan natin yung tanong. How can this man give us
His flesh to eat? Obvious ba? Kasi ang pakarinig nila at pakarinig natin at sa ating pagbasa ay ibibigay ni Jesus na tinapay ay ang kanyang laman. Ay, hindi ba ang tawag dito, kung inyong iisipin, yung tinapay na ibibigay niya para sa atin, nakakainin natin, kanyang laman, ay hindi ba cannibalism yun? Pagkain ng laman ng tao? Kaya naman nagulat sila, paano yun? Kung kakain kami niyan, abay, siguro ka lang naiisip, di ba cannibalism ang tawag doon? At nagpatuloy ang pagbasa. So Jesus said to them, di ba may tanong, how can this man give us his flesh to eat? Unless, I tell you, unless you eat, o may linya ulit, yung salitang pandiwang eat, pang ilan na po yan? Correct, pangatlo na ang ating bilang sa paglabas ng salitang to eat. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So ngayon, hindi lang binanggit ng ating Panginoon ang tinapay na kanyang laman na ibibigay niya sa atin. Ngayon, binabanggit niya rin ang kanyang dugo na ipapainom sa atin. At alam niyo ba kung sinong kausap? Naalala niyo kung sinong kausap niya? Mga Hudyo na pinagbabawalan na huwag kakain o iinom ng kahit anumang dugo ng hayop. Kaya nga, ang gulat nila, paiinumin mo kami ng dugo mo? Bawal nga sa amin yan. Katunayan nga, sa Leviticus chapter 17, 11-12, sinabi yaan ay galing at hinangos sa Torah. Banal na kautusan ng Diyos na sinusunod nila ng buong puso. Ang sabi at ang banggit, the life of the flesh is in the blood. That is why I have told the Israelites, no one among you, not even a resident alien, kahit na yung mga nakatira sa inyo na hindi Hudyo na kasama nyo, no one among you may consume blood. Dahil, ang kadahilanan ay binanggit sa unang salita, pangungusap, the life of the flesh is in the blood. Therefore, huwag kayong iinom at kakain ng mga dugo. In other words, sila hanggang ngayon, bawal kumain ng dinuguan. Alam nyo, sa totoo lang, paborito ko yan dinuguan Lalo na kung masarap ang pagkakaluto. Ngayon, ako hindi naman Hudyo. Pero kung ako'y Hudyo, hindi ko kakainin yan. Kaya nga nung binanggit ni Jesus, whoever eats the bread I'm going to give him, and drink, and that's the flesh, and drink my blood. Paiinumin mo kami ng dugo mo? Ito, walang dugo. Ang meron sila, bakal at kawad. Wala din laman yan. Sino lang ang merong laman at may dugo? Dito, yan, may laman at dugo. Si Luke Skywalker. Ang gusto ko ipahiwatig sa inyo is this, from Moloney, isang batikang manunulat, mananiliksik sa banal na kasulatan. Ang sinulat niya, only the physical body of a human being produces flesh and blood. Balikan natin yung John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh. Sa Tagalog, at ang Diyos ay nagkatawang tao. So He can give Himself flesh and blood. Dahil sa siya'y may katawan na nung siya ay naging tao. Nagkaroon siya ng physical body. And only physical body of a human being can offer us flesh and blood. Ito, pwede?
on the cross, we saw an image, and we are still seeing the image of our Lord Jesus Christ, dugu-duguan, flesh and blood. And flesh and blood does not only refer doon sa physical na dugo na dumadaloy sa ating mga litid at physical na laman na nakikita nyo sa isang tao kapag kaharap ninyo. At sigurado kayong hindi multo yun, pero tao na may laman, may karne at dugo. Flesh and blood refers also in the Bible to the entire person, to the whole human person. Kaya ano sinabi ni Jesus na kung tatanggap kayo, kakain kayo ng aking katawan at iinom ng aking dugo. He's referring to that. Pagkain ng katawan, pag-inom ng dugo, and much more. Pagtanggap sa kanyang buong katauhan. Nagpatuloy si Jesus, "Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day." Napansin ninyo na may linya na naman at ang salitang ating sinabing bilangin sa ating pagbabasa, lumitaw na naman. Pang-ilan na ito? Na paglitaw ng salitang to eat? Ilan po? 4. Correct. Pero napansin ninyo, binago ko ang kulay ng salitang Ingles, to eat, dito sa ating versikulo. Alam niyo po ba kung bakit? Simple lang. Yung mga naunang binilang ninyong salitang to eat sa Ingles, sa Griego, ang salitang ginamit is something that is connected to the general idea of what eating is. Father, ano yung general idea of what eating is? Sample, yan. Kami ay kumakain. At alam nyo, hindi nyo itatanong, alam nyo na kaagad kung ano kanilang ibig sabihin ng kumakain. Na-imagine nyo na nakaupo itong mga ito, nasa harapan nila yung mesa, kung ano man na pwedeng paglagyan ng mga pinggan na may nakahain na kung anong klaseng pagkain, kanin, pansit, bihon, morcon, etc. It's the normal understanding, general understanding of to eat. Kumakain kami. Siyempre, ang kasunod na tanong, ano yung kinakain? The same. The general understanding of to eat. Ang ginamit na salita ni San Juan doon sa versikulong kababasa lang natin, anyone who eats, ay hindi lang yung ordinaryong salita sa Griego to refer to eat in general. Pero there is something specific about the fourth word na pinilang natin kanina, translated into English sa salitang to eat. At ang salitang ito sa Griego ay ang salitang trogo. Sabay-sabay po tayo, pakibanggit ulit, pakibasa. Trogo. Nang ibig sabihin sa Ingles, isasalin ko sa Ingles, to munch, to gnaw, to masticate, to chew. Kanina ang sabi ko, the general understanding of to eat, kumain. Yung unang mga 3 salita na ginamit ni San Juan sa ating mga versikulo hanggang pagdating doon sa ika-4 na pagbanggit ng pandiwang to eat. All of a sudden, kumuha siya ng isa pang pandiwa sa talasalitaang Griego. At ang salitang ito is trogo. Pakitranslate nyo nga yun, to munch. To munch, ganito. Nguya, di ba? To know. Magpanghos ba ang tawag doon? To masticate. O parang baka. To chew. Ngumuya. May pinagkaiba ba? Kahit sa Ingles, kapag sinabi kong I am eating at saka I am chewing,
Ano ang mas konkreto na inyong mararamdaman sa paggamit sa dalawang salitang ito? To eat or to chew? Ito, to eat. Ito, trogo. Ayan. Ito pa, trogo. Ito pa, trogo. Ay, ito, trogo? Sinabi ni Jesus, unless you trogo, nguyain, ngasabin. Matindi yung pagkakagamit ko ng salitang ngasab. But the point is this, when John shifts from eat to masticate, unless you masticate my bread, ang nangyayari ngayon ay we are dealing with something more real, hindi lang pangmaramihan, pangmalawakang kahulugan ng kain, pero we are now more specific and more concrete and more real. Nguya. Alam nyo kung saan tayo dinadala ng pag-aaral na ito, ng salita lang na ginamit ni San Juan, na trogo. We are dealing here with something connected with the real thing. Sabi nga sa isang footnote ng Bibliang Katoliko, we express our faith by eating in a real and physical way His life-giving flesh in the sacraments. Para sa ating mga Katoliko, nung binanggit na Jesus na, unless you trogo my flesh, kung hindi nyo itotrogo yung aking katawan, we are dealing with something real. Kain. Nguya. Ay ano yun? Ay yung tunay na kanyang katawan ang kakainin at ngunguyain. Yaan ang dating sa atin sa pagkakagamit ng salita sa Griego na trogo. Hindi lang ito eating in general, but something to eat, to munch, to know, something real na pwede nyong nguyain, kainin. How is that possible? So we go back dun sa huling hapunan ng ating Panginoon. Noong kinuha niya ang tinapay, nasa Biblia yan, sinabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking katawan? Anong hawak niya? Tinapay. At yung alak na nasa loob ng chalice, ulit, na andun tayo sa huling hapunan ni Jesus, kanyang kinuha at kanyang sinabi, ito ang aking dugo. Dugo? Eh anong hawak niya? Alak. Hindi niyo ba napapansin na kapag kayo sumisimba, yun ang inyong naririnig kapag ang pare ay nasa oras na ng panalangin para sa konsekrasyon ng tinapay at saka ng alak, hawak ng pare ang tinapay, ito ang aking katawan. Kaninong katawan? Kay Kristo. Hawak ng pare ang chalice, ang kalis ng alak, ang sabi niya, ito ang aking dugo. Ito? Ano sa palagay niyo? At kaninong dugo? Kay Kristo. So, what are we seeing here? Ang ating nakikita ngayon ay ang koneksyon ng banal na katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. And in fact, sa second reading, mababasa natin yan in 1 Corinthians chapter 10, 16 to 17. Ano po mababasa natin dyan? Hahalawin ko lang ang isang versikulo. Verse 16. Ang sulat ni San Pablo, the cup of blessing that we bless, is it not a sharing saan? Sa dugo ni Kristo? Nagpatuloy pa siya. The bread that we break,
Is it not a sharing? Sharing ng ano? In the body of Christ? Ngayon, may isa pa tong connection eh. Napansin niyo yung cup of blessing? The cup of blessing is an image taken from the Jewish Passover. Kung hindi ho kayo pamilyar sa Passover, sa Paskwa ng mga Hudyo, sa pagdiriwang na ito, Passover, kanilang sinasariwa ang kanilang paglaya mula sa pagkailipin sa Ehipto hanggang sa paglalayag nila sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. At sa loob ng pagdiriwang na ito ng Paskwa, ng Passover, meron silang iniinom na 4 na kalis na puno ng alak. 4 cups. 4 cups to be drunk sa oras ng kanilang pagdiriwang ng Paskwa. So, alam niyo po ay kasama po ako na aking isang kaibigang Hudyo ng kanilang ipinagdiwang, siya at ng kanyang pamilya, ang kanilang Jewish Passover meal. And that was my first experience of the Jewish Passover meal. So sa umpisa pa lang, yung first cup, ininom na. Uminom na rin ako. And then, matapos pa ng ilang mga sandali, yun namang, second cup, ang iinumin. Towards the end, yung third cup, ito. Ang third cup na iinumin sa Passover meal, yan po yung tinatawag na cup of blessing. Ngayon, nung binanggit ni San Pablo na is not the cup of blessing which we are drinking, a sharing sa dugo ng ating Panginoon, yung tinapay, hindi ba yan ay ating pakikiisa sa laman ng ating Panginoon? Now, we are seeing here, at least sa ating pagbasa, yung connection ng Passover meal, Passover celebration, sa kung ano ang nangyari sa ating Panginoon nung siya nagdiwang ng kanyang huling hapunan kasama ang mga apostoles, mga disipulo. Pero ang mahalaga nating matandaan is, anong nangyari nung hawak niya ang tinapay at hawak niya ang kalis. At nung siya'y namatay, nung Biyernes na iyon, dugu-duguan ang kanyang katawan, ang kanyang mukha ay mukha ng pighati, ng kalungkutan, ng paghihirap. Nakita sa krus ang nabayubay na katawan na ating Panginoon at ang kanyang mga dugo na pumapatak sa kanyang unti-unting nalulugaming katawan. Tell me, nakita nyo ang connection doon sa Passover meal, doon sa huling hapunan ni Jesus, nung kanyang sinabi, ito ang aking katawan, ang hawak niya ay tinapay. Ito ang aking dugo, ang hawak niya ay kalis ng alak. And then we see him bloodied. Dugo-dugo ang katawan. Pansinin ang koneksyon. Tinapay, alak, katawan at dugo. Ang Paskwa at ang Kalbaryo. Kung kaya nga, kapag tayo'y nagmimisa sa altar, sa harap ng altar, sa likod ng altar, napapansin nyo ba na laging may krus? May altar ako sa likod. Ito, hindi kayo magkakamali rito. Napakalaking krus na ito. At dito sa ibabaw ng altar, meron ding maliit na krus pa na nilalagay. Eto, nilagay lang sa tabi. Dahil sa nilinis ito kanina. Ayan.
Pansinin ninyo na tuwing tayo'y nagmimisa sa altar, may krus sa ibabaw ng altar o kaya sa tabi o kaya sa likod. At anong ibig sabihin ng mga krus na ito? Ito'y pagpapaalala sa atin na yung huling hapunan ni Jesus ay hindi lang hapunan, na ang ating banal na misa ay hindi lang pagsasariwa sa huling hapunan ni Jesus. Pero isa pa, ang nangyari sa huling hapunan at ang nangyayari sa banal na misa ay ang sakripisyo ni Jesus, ng kanyang katawan at dugo sa Kalbaryo. The Mass, the Holy Eucharist, is not only a meal, it is the sacrifice of our Lord Jesus Christ. On the cross, noon, sa madugong paraan, sa banal na misa, hindi nyo makikita siyempre dugu-duguan ang altar. Pero totoong nangyayari, kung ano ang nangyari noon, sa altar ng krus, na kung saan si Jesus ay nabayubay, nung siya ipinako, nung araw na iyon, na ating sinasariwa, tuwing tayo'y nagdiriwang at nag-aalaala, umaalaala, sa Biyernes Santo. 1 Corinthians 10:16, pagpatuloy natin. The cup of blessing that we bless, is it not a sharing? Aking nilinyahan yung salitang sharing. May isang tagapagsaliksik na banal na Biblia na nagbigay ng suggestion. Halaw na rin sa Griego, sa salitang Griego, na ginamit ni San Pablo para sa salitang sharing. At ang suggestion niya na pagsasalin sa Ingles, na sa tingin ko ay magandang ating isaalaala rin, isaalang-alang dahil ito'y makahulugan. Is it not a shared union in the blood of Christ? Kapag tayong lahat ay kasama sa sa breaking of bread, hindi ba yan ay shared union in the body of Christ? Anong gustong ipahimakas ng ating ikalawang pagbasa? Ang aking basa dito ay ganito, na tuwing tayo sa loob ng banal na misa ay nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, hindi lang tayo nakikiisa, bawat isa sa atin, kay Kristo Jesus. Tayo rin, una sa lahat, ay nakikisa kay Kristo, pero tayo rin ay nakakaisa ng bawat isang kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misang iyon. Hindi lang sa loob ng simbahan, gayon na rin sa napakaraming lugar na kung saan ang banal na sakripisyo ni Jesus ay patuloy na iniaalay sa ating Ama sa langit. Shared union. Kaya isaisip ninyo na kapag kayo ay kasama sa pag-aalay ng sakripisyong ito sa loob man ng simbahan o dahil sa nangyayaring general quarantine sa atin, sa loob ng inyong pamamahay, hindi kayo nag-iisa sa pag-aalay na iyon. Kasama kayo ng milyon-milyong Katoliko, bilyong-bilyong mananampalataya sa ating Panginoon, Jesus, sa oras na iyon. At nagpatuloy si Jesus, "For my flesh is true food, and my blood is true drink." Ang sabi sa akin, o sa amin, na aming professor sa Biblia, no, ako'y nag-aaral pa lang, ang sabi niya, kapag kayo'y nagsalin o nagsasalin mula sa orihinal na lengguwahe ng Biblia, orihinal na lengguwahe ng Biblia, sa Old Testament, Hebrew, Aramaic, and also Greek. Sa New Testament, Greek. O, sabi ng aming professor, kapag kayo nagsasalin sa kung anumang lengguwahe mula sa orihinal na lengguwahe, sabi natin ay Griego, hindi lang kayo nagsasalin, kayo rin ay namimili. Sapagkat ang isang salita, halimbawa sa Griego, hindi lang isa ang pwedeng ipakahulugan ng salitang iyon.
Abay, napakarami pang pwedeng ibig sabihin ang salitang ito. Kaya kapag nakita ko yung isang salita sa isang lengguwahe, Griego, pag tiningnan ko siya, ay hindi lang isa, dalawa, pero mahigit pa, kung minsan, 3, 4, 5, pwedeng ipakahulugan ang salitang ito. At siyempre, ang isang nagsasalin mula sa original na lengguwahe, papunta sa isang lengguwahe, papamili niya o mamimili siya ng nararapat na salita sa kanyang lengguwahe na pwedeng magpahayag ng ibig sabihin ng original na salita. Punta muna tayo rito. Medyo lumalayag na yung aking paliwanag. True, nilinyahan ko na. True food, flesh. True drink, blood. Ang ginamit na salita rito na hinalaw o na isinalin mula sa salitang Griego ay true. Pero actually, that Greek word can also be translated not only as true, tama na yan eh, pero so that I am going to present to you our idea about the feast of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. That word in Greek can also be translated as true and nabasa niyo? Actual. Tingnan natin kung may iba pang dating sa inyo yan. For my flesh is actual food. Sa tingin niyo, badating no? Mas matindi ang bira. Mas real. There is more the idea of realism here. And my blood is actual drink. Hindi ako magtataka kung bakit itong pagbasang ito ang ating ebanghelyo sa ating pagdiriwang ng kabanal-banalang dugo, katawan at dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tunay nga, mula sa ating napag-aralan at ating napag-diskusyonan itong mga nakaraang minuto, na kapag tayo nagdiriwang na banal na misa at ang pare na siyang kumakatawan sa bayan ng Diyos, kanyang inialay ang katawan, ang tinapay at alak, and you will hear again the words, "This is my body, this is my blood." Yung tinapay ay nagiging tunay, true, actual body of Christ. At yung alak, when the priest says, "This is my blood." Sa mga oras na iyon, sa mga oras na kasunod, ang kalis na iyon na may lamang alak becomes the true, the real, the actual blood of our Lord Jesus Christ. So what do we have on the altar? The real presence of the Lord Jesus Christ under the form of bread and wine. At sana naipakita ko sa inyo sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ang napakalalim na katotohanan ito at misteryo na pinagdiriwang natin tuwing tayo sasama at makikisa sa banal na misa. This is Christ's real body. Tapos nakita nyo tinapay. And this is Christ's real blood. Ang nakikita ninyo, alak. Hindi lang siya grape juice na kumakatawan, sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. Hindi lang siya parang, ay ano lang yan, mga spiritual na kahulugan. Not only, but much deeper, the real meaning and presence of Jesus. Sa kanyang dugo, sa kanyang katawan, yung tinatanggap natin, hindi naman wafers lang. Kasi sa ibang tradisyon ng mga Kristiyano, when they come for communion, sinasabi nila, ay, symbol lang naman yan ng katawan ni Jesus.
Kung ang tingin nila ay symbol lang dahil wala siya doon at hindi yun ang kanyang tunay na katawan, ay hindi yun ang paniniwala nating mga Katoliko. This is the real body and blood of Jesus Christ. Muli, paano nangyari ang lahat ng iyan? Balikan ninyo ang Kalbaryo at balikan ninyo ang huling hapunan. Ito ba? Ito ay estatwa. Pero nakikita natin dito ang pagpapahayag, a representation ng ating Panginoong Hesus. Bagamat makatotohanan ang pagkakagawa ng estatwang ito, alam ninyo, hindi yan yung tunay na katawan ni Hesus. Bagamat ginagalang natin ang pagpapahayag na ito ng pagkakapako ng ating Panginoon sa krus. Pero yon, Blessed Sacrament, na andon nakatago ang Sacred Host. Pagamat hindi nyo nakikita sa Jesus na parang ganito, siya'y tunay na naandon. At iyon ang kanyang tunay na katawan. Kaya naintindihan ko yung sinabi ni Don Bosco sa kanyang mga kabataan at saka sa kanyang mga Salesiano. Ang banggit niya ganito, do you want to receive more grace? Then visit the Blessed Sacrament more often. Do you want to receive less grace from the Lord Jesus Christ? Then you visit the Blessed Sacrament less and less and less. Don't you want to receive graces from God? Then do not visit the Blessed Sacrament. Noong una iniisip ko, bakit ang aking bang paglilingkod sa Diyos nakabase lang sa kung anong gagawin ko para sa Kanya? O iyon ba ay tungkol sa Kanyang grasya? Ang aking napansin ay, totoo yung sinabi ni Don Bosco na ang grasya ay binibigay sa atin kung tayo ay bukas loob na tatanggap naman sa grasya ng Panginoon. And the way that I express that, and the way that Don Bosco expresses it is visits in front of visit to the Blessed Sacrament, visit to the real body and blood of Jesus. We Catholics have this treasure. So we might as well make the best of what is given to us. Hindi naman ito inimbento ng simbahan, pero ito'y inihatid sa atin ni Jesus bilang kanyang tanging handog, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. His real presence in the Eucharist. Alam niyo, sasabihin nung iba, ay kasi kayo lang nagbabasa niyan. Actually, there were already writers, Christian thinkers, Christian experiencers of God's love. Ang tawag natin sa kanila, isang kalipunan sa mga Kristiyanong ito, ay mga fathers of the church. And you know, they are our closest link to the times of the apostles. For example, si Saint Ignatius of Loyola, between the years 35 to 107 AD, buhay pa ang mga apostoles noon. At itong mga ito, ang mga unang nakatanggap ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga apostoles. And you know what? They have passed on to us not only what is written in the Bible, but what they heard from the apostles. And they carried this on sa kanilang panunulat, sa kanilang mga sulat. At pinili ko si Saint Ignatius of Antioch kasi ito ang kanyang banggit sa isa sa kanyang mga sinulat. Look at those perverted notions. They will not admit that the Eucharist is the same body of our Savior Jesus Christ. Hindi niyo ba napansin? Malapit sa panahon ni Jesus, ang mga sumasampalataya sa Kanya, nagsulat na, mali ang mga kaisipan na nagsasabing ang ating Panginoon sa Eucharistia, hindi ito ang Kanyang tunay na katawan. Ang
kanyang tunay na dugo. At least, as far as St. Ignatius of Antioch is concerned, sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya, sa kanyang pagbubulay-bulay, sa mga itinuro ng mga apostoles, at ipinasa niya sa atin, he knew the Eucharist is the body and blood of our Lord Jesus Christ. And you know what? St. Ignatius of Antioch lived that experience of the Eucharist as the body and blood of Christ. Na nabayubay sa krus, na pinahirapan, pero ito'y naging paraan para sa atin na siya'y tanggapin natin, kainin natin, nguyain natin sa banal na Eucharistia. Kasi si San Ignacio ng Antioch po ay namatay, na kinain din, hindi na mga Kristiyano, kinain ng mga leon, mga tigre, mga mababangis na hayop, sapagkat dahil sa kanyang pananampalataya at katapatan sa pananampalataya kay Jesus, ninais pa niya, ayon sa kanyang pahayag, na gilingin na parang harina at ipakain sa mga mababangis na hayop. He died, sacrificing himself to our Lord Jesus Christ, just as Jesus did for all of us, so that we may live. At nagpatuloy sa Jesus, those who eat my flesh and drink my blood, abide in me. O ngayon, may pinasok na isa pang kaisipan dito. Abiding in me. Na kapag ka ako sa communion ay tumanggap sa banal na Eucharistia, hindi nyo ba napapansin? Alam ko naman napapansin nyo na. Pag nagtanong ako, hindi nyo ba napapansin? Yan ay pagtatanong lang para hikayatin kayo na balikan nyo inyong nakaraan at ang inyong mga karanasan. Na kapag tinanggap ninyo ang banal na katawan ng Panginoon, yung kanyang banal na katawan nagiging parte ng inyong katawan. Saan ba napupunta yun? Di ba sa loob ng inyong katawan? At kayo rin ay nagiging kabilang, kaparte ng ating Panginoon. O naalaala niyo ating second reading kanina, yung sinabi ni San Pablo, when we eat His body, we shared the union with Christ and with one another. Body and blood of our Lord Jesus Christ, when we receive, we abide. At hindi lang yan abiding in a general term, but abiding in a real manner. Saan pa ba pupunta yung communion na inyong tinanggap? Sa alapaap? Hindi. Sa inyong katawan. Correct? So the real presence of Jesus has become, as it were, your real presence as well in Him. Just as the living Father sends me, and I live because of the Father, ang dahilan ng buhay ng ating Panginoon ay ang kanyang pagmamahal sa Ama at itinulad niya tayo doon sa relasyon na iyon. I live because of my Father. So whoever eats me will live because of me. What are we seeing here? The source and purpose of our life. Ang balong, ang pinanggagalingan ng buhay ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa ay ang kanyang Ama. Sabi niya, gayon din, kayo rin. Ang bukal ng inyong buhay, kung kayo tatanggap sa akin, ay ako. Source and purpose of life. This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate and they died, but the one who eats this bread will live forever. Diba? Sa umpisa natin pagbasa, ang tanong ng mga Hudyo, ito, how can this man give us his flesh to eat? At ngayon, ang ating kasagutan, the bread that I'm going to give you. And how is that possible? O, diba? Balik na naman tayo sa huling hapunan. The bread that I'm going to give you, this is my flesh.
And the blood that I'm going to give you, sa huling hapunan, this is my blood. At sa huling hapunan, at sa ating misa, here, the priest says, this is my body, this is my blood. So the real presence of our Lord Jesus Christ, pag pinagdiwang natin sa darating na linggo ang kapistahang ito, maaaring hindi natin isipin ang banal na Eucharistia. Ang Diyos ay naging tao at ang Diyos na naging tao ay naging tinapay. You know how that is working at least on me? I am seeing God becoming closer and closer and closer to us. That's the mystery of God's love. And that is the mystery of the real presence of Jesus Christ, His body and blood in the Eucharist. May isang lugar, syudad, sa Italy, Lanciano. Sa loob ng isang simbahan, may isang nagmisang pare. Medyo nagduda nung araw na yon ang pare sa kanyang ginagawa sa altar. Kasi ang pagdududa niya ay, ano ba to? Talagang katawan ni Jesus, napakalit naman ng tinapay itong hawak ko. Ganon din ang pagdududa niya doon sa alak. Talaga pang dugo ito? At nung kanyang hinawakan ang banal na Eucharistia, lo and behold, may lumabas na dugo sa hawak niyang tinapay. Siya'y nagimbal, siya'y natakot, nagkagulo, siya naguluhan sa nangyaring sa kanya nakikita sa ibabaw ng altar na tinapay na kung saan bumabalong ang dugo. Yung bishop, ayon sa aking memorya ng binasang pangyayaring ito sa Lanciano, pinuntahan niya yon at nakita niya yung altar na puno na nga ng dugo at ang tinapay na iyon. Naitabi pa yon, yung tinapay na iyon. At hanggang ngayon, kung sakali kayo magkakapalad na pumunta sa Lanciano, nakadisplay pa rin yung tinapay na yon na binalungan ng dugo at itong itsura niya ngayon. Ilang taon na nakaraan, si Pope Paul VI gusto niya malaman, ano ba meron itong tinapay na ito? Ba't ito'y nagdugo? Kumuha sila ng sample. Kasama rin doon sa mga nabuong dugo na nanggaling dyan. With doctors of medicine, and they subjected the specimen under the microscope. And guess what they found? Itong nakikita nyo, muscles ng isang puso. At yung mga dugo, yung mga liquid na nakita nila na bumalong doon, ay dugo nga. At may blood pa. May blood type pa. It's AB. Do we need a miracle for us to believe that we have in the Eucharist the real body and blood of Christ? This one is a gift from God. Kung meron tayong milagrong ganyan sa simbahan, pasalamatan natin ng Diyos sa pagpapahayag niya sa atin sa mga pangyayaring ito na tunay nga nagtuturo sa atin na narito sa Eucharistia ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero wag niyo nang hintayin na may mangyari pang milagro na katulad nitong grasyang ito sa Lanciano. Every day, every Sunday, whether on the internet, dahil sa GCQ na ito, o kung may pagkakataon kayo at sa inyong mga karanasan ng mga nakaraang panahon at buwan, na naano kayo sa loob ng misa, next time, when you see the bread being exposed to you during the consecration, you know what it means. Ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na nagsasabing,
at least sa basa ko, hindi ko lang nais na makapiling ninyo. Nais ko rin maging parte ninyo. Ito ang misteryo ng Eucharistia at ito ang handog ng Panginoon sa atin, ang kanyang tunay na katawan, tunay na dugo sa banal na Eucharistiyang ipinagdiriwang natin araw-araw, linggo-linggo. Ay, isang oras na ating pagbabahagi. Kayo siguro'y pagod na rin. Kaya ngayon, iiwan ko kayo ng isang pangungusap para sa ating pagbabalik-aral. At ang pangungusap na ito ba'y tumpak, mali, o baka? Hindi kayo sigurado. Baka. Tumpak ba ang pangungusap na ito? Mali ba ang pangungusap na ito? Baka. Baka tama, baka mali. Ano yung pangungusap na ito? Ito. Ang Eucharistia ay sumasagisag sa presensya ni Jesus sa tinapay at alak. Ang ibig ko pong sabihin niyan ay, ang Eucharistia ay sagisag lang, representation lang. Ito ay symbol lang ng presensya ni Jesus sa tinapay at alak. Ito po ba ay tumpak, mali, o baka? Kung inyo pong alam ang kasagutan dyan, maaari pong i-text nyo lang sa numerong inyo nakikita sa screen na ito, 0917-304-5019. Ang letra ng inyong piniling sagot. Samantala, iiwan ko po kayo ng mga sumusunod na katanungan para naman sa inyong pagbubulay-bulay sa ating ebanghelyong nabasa para sa darating na linggo. Outside the Eucharist, would you sense Jesus' real presence? Wala pong tama o mali dito sa ating mga katanungang ito. Inyo na lang pong isipin at paglimi-limiin ang katanungang ito. Ang ikalawa, which part of the Mass you feel closest to Jesus? Kung kayo po'y pamilya sa misa, ay alam nyo na po ang mga parte ng misa. Sa umpisa ba ng misa, sa pagsisisi ba ng kasalanan, sa pagbasa ba ng salita ng Diyos, sa consecration ba, o bahala na po kayo. Balikan nyo po inyong karanasan ng banal na misa at suriin ninyo anong parte ng banal na misa, pakiramdam nyo, pinakamalapit kayo sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, what is in the Eucharist that can unite believers? Sinabi ni San Pablo, we shared, unite in the suffering, in the body and blood of Christ. At ano ba meron ang Eucharistia? Lahat ay nagkakaisa sa Eucharistiyang iyon. And finally, I will leave you with the words from Pope St. Paul VI. Ang sabi niya, Jesus in the Blessed Sacraments is the living heart of each of our parishes. Pasalamatan po muli natin ang Panginoon natin Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang oras na ito ng pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod po. Good night and God bless you all.